Okay, salamat mga kapatid. Ngayon po ay September 27, 2025. Tayo po ay nakabit po ng araw ng paghihanda sa ating po divine worship. So, sa ating mga kapatid online, after happy Sabbath po sa inyo. Ang ating pong topic sa araw na ito ay meron din itong magat na Healing Alphabet. Ano po? Healing Alphabet. Healing Alphabet. So, ang purpose ng pag-aaral ng mga kapatid ay makita sa atin yung principle of healing ng ating Panginoon upang tayo magamit niya sa mas effective and aggressive evangelism na atin pong kinakaharap sa ngayon. Yeah. So, bagyo ay meron pang tira. Meron pa tayo ng ulan. Pero puri ng Panginoon. Narinig niyo ba mga kapatid? Narinig niyo ba? Narinig niyo ba ako? Sa likod, narinig niyo pa ako dyan? Okay. So bago po tayo magsimula, tayo po lahat ay lumuhod at manalangin. Mga banal, nandiyan po kayo sa mga kawan namin. Salamat po kami sa walang sa ito. Sa mga kapilang awaan ng bawat sa amin. Dito pinasapit na kami po ang pagkalitan sa iyo sa aming sabat. Upang tumulong sa mga kapitalat. Hindi ko namin ang mga kapalitan ng katulog sa amin. Upang ulan sa paligid. Hindi po sa aming mga puso. Hindi ko namin ang mga pinagbuhay. Buhayin sa amin sa kapitalat. Makain, lumusog, at maka-stay sa aming spiritual life. Ang mga panyanagin, ay hindi ko namin ang sa amin. At ito natin ang kapayapaan at ito sa kami ko namin sa aming kapalitan. Kaya ko na lang ito namin na magkawag kami ng pagkakanan at katulaban din na kami ng mga puso at pinagpalamin ng sa kawan. Maraming salamat po sa tuloy ng mga mahal at ang mawa. Ito ang aming maraming sa pangalan ng Jesus. Okay. So again, magandang hapon. Happy Sabbath. Ang title ng ating pag-aaral ay The Healing Alphabet. Ang purpose ng pag-aaral na ito ay maturuan tayo ng mga principle of healing na kanyang pinagkaroon sa kanyang iglesia. So, bago tayo magpatuloy, nais kong basahin ang isang quotation, dalawang quotation dito sa Last Day Events. Under po ito ng Lifestyle and Activities of the Remnant, Chapter 6. Ang page po ay Last Day Event 80, Paragraph 3 and 80, Paragraph 2. Unahin ko yung sa Paragraph 3, sabi dito, I wish to tell you that soon there will be no work done in ministerial lines, but medical missionary work. Sa paragraph 2, sabi dito mga kapatid, as religious aggression subverts the liberties of our nation, those who stand for freedom of conscience will be placed in unfavorable positions. For their own sake, they should, while they have opportunity, become intelligent in regard to disease, its causes, prevention, and cure. So, sinasabi ng Panginoon sa atin, mga minamahal, na darating po ang panahon na hihigpit yung paligid sa pag-preach ng gospel. Pero meron isang work na kinakailangan tayong gawin. Ito po ay ang medical missionary work. Sinasabi ng Panginoon sa atin, ito po ang right hand of the gospel. Ito po yung opening wedge, the entering wedge, para makapasok sa puso ng mga tao at maging blessing sa humanity. Sa Biblia mga kapatid, ang ating Panginoon ay natagpuan sa threefold ministry. Ito po ay nakasulat sa Matthew chapter 9. Sinasabi ng ating Panginoon,
sa pamagitan ng kanyang mga witness. Sa verse 35, sabi dito, at nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila, ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinapagaling ang sari-saring sakit at sari-saring karamdaman. So, ang ating Panginoon ay nasa threefold work. The threefold missionary work. Naka-record tayo, ate? Ay, kakaunting siya. Okay. So, at sinasabi sa Ministry of Healing, maraming panahon ng ating Panginoon ay ginugol niya sa healing. Therefore, mga kapatid, tayo na binigyan ng Panginoon ng liwanag patungkol sa mga huling pangyayari, ating pag-aaralan yung healing alphabet. Hindi lamang sa sanlibutan, kundi sa atin din, meron tayong mga karamdaman. Tama po ba? So, dapat alam natin yung basic principle ng healing. So, ating po simulan mga kapatid. Ito po ay from A to H. A, B, C, D, E, F, G, H. So, 8 letters, the first 8 letters ng alphabet, the healing alphabet. Okay? Sa ating mga pag-aaral, we have the 8 laws of health. Ano nga po yun? God's plan. Tama po ba? Ano nga yung G? Godly trust, open air, daily exercise, sunlight, proper rest, lots of water, abstemiousness, and nutrition. Sa kabilang banda naman, meron tayong new start. Ano po yung new start? Nutrition, exercise, water, sunlight, air, rest, temperance, and trust in God. New start. Start, tama. And trust in God, tama. Temperance and tawa. Wait. Temperance air. Air, tama. Temperance, air, rest, and trust in God. Okay. So, sa ibang mga pag-aaral, we have the sustain me. Pero may mga kapatid, we have the A, B, C, D, E, F, G, H. So, at least, today itong matandaan. Okay po, ma-memorize. Okay, mga kapatid. Atin po simulan. Kapag tayo may karamdaman, o mayroong karamdaman ang ating mga mahal sa buhay, or kahit ang dalas ng libutan, ang tanong ay, papaano natin sila mapaglilingkuran? Dahil sinasabi ng Panginoon sa atin, ang ating pong work, mga kapatid, ay maging blessing sa humanity. So, papaano? Saan tayo magsisimula? Ito nakalungkot na bagay. Ang mga taga-sanlibutan, pag mayroong karamdaman, pupunta ng ospital. Tama po ba? At tayo, sa kakulangan ng kaalaman, ginagaya natin ng mga taga-sanlibutan. Mas malala ko din mga kapatid, tayo ay napunta pa ng albularyo. Tama po ba? May mga ganun bang Adventist Minsan. na napunta pa ng albularyo, Minsan. magsusuob, tawas-tawas, laway-laway, buga-buga? Tama? Meron? May mga nagbalitaan. Parang ganun, naniniwala ako sila. So nakakalungkot na bagay mga minamahal na kapatid. Hindi po nakapagtaka si Saul na hari ng Israel nang hindi na niya masumpungan ang Espiritu ng Panginoon. Saan po siya pumunta para humingi ng payo? Doon sa witch ng Endor. Tama po ba? Sa witch ng Endor. Ayan. Sabi sa 1 Samuel 28 verse 7, si Saul ay nakipagsanggunian sa familiar spirit at Endor. So mga kapatid, sa mga oras na ito, tayo po yung mag-educate. Ano po, ito po ay isang study. Ito po ay isang information or instruction ng Panginoon sa atin. Ano bang kinakailangan nating gawin? So mga kapatid, ito po yung ating pag-aaralan. Letter A. A stand for anointed. A stand for anointing or anointed. Kapag meron tayong karamdaman mga kapatid, ang tanong ay, sino ba ang nag-o-offer ng healing? Tanungin natin muna yung sarili natin. Yung hospital po ba nag-o-offer ng healing? Hindi.
Yung mga familiar spirit, sila ba ay nag-offer ng healing? Yung mga spiritualista, nag-offer ba sila ng healing? Sa mga kapatid, ito po yung point. Walang anumang lugar sa libutan na nag-offer ng healing, kundi meron lamang isa na nagbibigay ng healing. Sino po yung mga kapatid? Walang iba kundi ang Diyos. Okay po? Walang iba kundi ang Diyos. Sinasabi sa atin sa aklat ng Exodus, chapter 15, and verse number 26. Sabi ng ating Panginoon, tingnan ninyo. Okay, 15, verse 26. At sinabi, kung inyong diringgin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat na iyang mga pagtuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. So, sino mga kapatid ang nagpapagaling? Yes, mga minamahal, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sinasabi ng Panginoon sa aklat ng Jeremiah. Samahan niyo ako sa aklat ng Jeremiah. Jeremiah chapter 46. Sa Jeremiah, mga minamahal, ang tinaguri ang the crying prophet. Jeremiah 46 verse 11. Sumampa ka sa Galaad at kumuha ka ng balsamo, o anak na dalaga ng Ehipto. Sa walang kabuluhang gumagamit ka ng maraming gamot, hindi ka nagagaling. Nabalitaan ng mga bansa ang iyong kahihiyan, at ang lupa ay puno ng hiyaw, sapagkat ang makapangyarihan ay natisod laban sa makapangyarihan. Sila ng abuwal, kapwa na magkakasama. So, even ang Egypt, di ba? Ang Egypt ay kumakatawan ng sanlibutan. Sinabihan ng Panginoon, pumunta ka sa Galaad. Pumunta ka sa Gilead. Go up into Gilead and take balm of virgin, the daughter of Egypt. In vain shalt thou use many medicines. Meron bang kagalingan sa mga medicines? Wala. Sabi ng Panginoon, walang kagalingan sa mga bagay na yan. So, walang iba sa buong sanlibutan na nag-o-offer ng healing kundi ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon si Jesus. Sabi ng Isaiah chapter 53, at sa kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. So, siya lamang ang nag-o-offer ng healing. How about sa mga bayan sa bayan ng Diyos? Jeremiah chapter 8. Sabi ng Panginoon sa atin, Jeremiah chapter 8, verse 21. Dahil sa sugat ng anak na babae ng aking bayan, ay nasasaktan ako. Ako'y luksa, ako'y natitigilan. Wala bagang balsamo sa Galaad? Wala bagang magagamot doon? Bakit nga hindi gumaling ang anak na babae ng aking bayan? So mga kapatid, ito yung tinakalungkot na bagay na mismong sa ating iglesia ay bakit nagkakaroon po ng karamdaman. Ang tanong ay, wala bang magagamot doon? Wala bang magagamot sa Gilead? Bakit ang ating sugat ay hindi gumagaling? So, ito yung principle mga minamahal. The moment na tayo magkaroon ng karamdaman, o meron mapit sa atin na merong karamdaman, mga kapatid, ang pinakaunang tanong ay A. Ano yung letter A? Anointed. Anointing or anointed. Sa Bible mga kapatid, meron lamang isang tagapagpagaling. Nasa kanyang kapangyarihan. Walang iba kundi ang Ama. Galing sa Ama, inanoint niya ang kanyang anak para magpagaling. Galing sa anak, mga kapatid, sa pamagitan ng Banal Espiritu, pinagkaloob niya ang ministry of healing sa iglesia. Sa iglesia naman, di ba kanina umaga, ating pag-aaral, tama kapatid, naglagay siya ng mga spiritual gifts. And one of that ay the gift of healing. So, mga kapatid, sundan niyo ako. Saan galing yung healing?
From the Father to the Son through the Holy Spirit sa binuhos yung healing sa church. At galing sa church, hindi lahat, dahil sabi ng Panginoon, lahat bagay guro. Di ba? Hindi naman lahat. Meron siyang in-appoint na ano po, nasa ministry of healing. Yun po ay anointing or anointed. Okay mga kapatid, ang ating Panginoon sa atin pong pag-aaral sa ngayon ay may tatawag na anointing or anointed. Samahan niyo ako sa aklat ng Acts. Acts chapter 10. So, marami sa atin mga kapatid ang nahihirapan kahit sa sanlibutan maghanap ng tagapagpagaling. Well, hindi kasama ang ospital sa line ng healing ng Panginoon. Pero kung anointed ng Panginoon ay doktor sa ospital, so pwede, tama? Tama po ba? So, kailangan ba pumunta ng endor ng anak ng Diyos para maghanap ng healing? O yung mga taga-sanlibutan, mga taga-Egypt, kailangan ba silang umasa sa medicine para sa healing? Wala mga kapatid. Ang ini-offer ng sanlibutan ay therapy, cure, medicine, ano pa? Operation, tama? Surgical operation, chemotherapy. Ano po in-offer nila mga kapatid? Cure, tama? Drugging. Nag-offer ba ng healing? So para natin mga minamahal, pag sinabing healing, wala pong sugat. Pag sinabing healing, wala pong opera. Pag sinabing healing, kagaya ng ketong, ulitin ko, yung bang ketong ay napagagaling? Yung bang sakit na ketong ay napagagaling? Ngayon, sa modernong kagamitan, yung bang sakit na ketong ay napagagaling? Pero may mga tao bang gumaling sa ketong? Sa Old Testament, tama? Sa New Testament, meron din. So, ngayon po ba sa modernong kagamitan, yung bang ketong napagagaling? Hindi pa rin mga kapatid. Ang nagawa lang sa ketong ay, hindi siya naging nakakahawa. Hindi na siya nakamamatay. Hindi na siya kumakalat sa ibang tao. Pero hindi na pagagaling ang ketong. Pag sinabi na pagagaling, kagaya ni Naaman, yung kanyang balat na halos patay na, kasi pag sinabing ketong, halos patay na. Halos patay na yung kanyang balat, kagaya ni Miriam. Sabi ng Panginoon, hahayaan mo ba siya na halos patay na yung kanyang katawan? Pero si Naaman, nung siya'y gumaling, meron po bang bakas ng ketong? Anong sabi ng Biblia? Bumalik sa pagkabata ang balat ni Naaman. O naging parang isang bata. Yun po ang gumaling. Pero yung sabi na magaling na sa ketong, pero merong bakas ng ketong. Anong nangyari lang, hindi lang siya kumalat, o hindi lang siya lumala, o hindi lang siya naging nakamamatay. Pero hindi gumaling yung ketong. Okay? Acts chapter 10, verse number 38. Ang sabi dito, Tagalog, sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos. So, sino nagpahid kay Jesus? Sino yung Diyos na ito? Ang Ama, tama? How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Tagalog, sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya pinahira ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng pinapahirapan ng dyablo. So kasi mga kapatid, ang karamdaman ba ay galing sa dyablo? So lahat ng mga may karamdaman ay pinagaling ng ating Panginoon. So ang flow ng healing mga kapatid, A stand for, ano nga po? Anointed or anointing. Pangatlong A, agency. Okay po? AAA. Agency, anointed, and anointing. Ang healing mga minamahal ay ino-offer lamang ng Diyos. Ang Diyos lamang ang pwedeng magpagaling. Tama po ba? So galing sa Diyos, binigay sa anak. Tama po ba? Yung bang anak ay anointed? So galing sa anak,
inanoint niya yung 12 alagad. So pag sinabing anointed, napili. Sa Bible, sa Old Testament, meron lamang 3 tao na ina-anoint. Sino-sino po sila? Number 1, prophets. Wala pang kings eh. No? Number 1, prophets. Number 2, priest. Number 3, kings. Sila pong 3 yung ina-anoint ng oil. Tama po ba? So ang pinakauna, prophet. Kasi yun ang unang nilabas, prophet. Then second ay priest. Then thirdly ay king. So question, sino sa 3 na yon ang merong ministry of healing? Prophet. Prophet. Ang king ay hindi nagpapagaling o hindi siya na-involve sa healing. Ang priest ay hindi din. Siya ang taga-tingin, taga-examine. Taga-examine lang ang Parang pang-observe. taga-observe lang ang priest. Sino ang sa healing? It's the prophets. 'Di ba si Elijah? Si Elisha, tama? Si Samuel, si Abraham, sila yung mga prophet. Hindi lahat ng prophet, yung man ay minor or major prophet, hindi lahat ay na-involve sa healing. Pero si Elisha nga, 'di ba? Kahit yun na lang kanyang buto na nakalibing, nasagi pa ng patay, ng pagtapo na buhay pa. So mga kapatid, yung mga prophets, they are ordained or anointed for healing. Na ating balikan. So galing sa Father, papunta sa Son, through the Holy Ghost, inanoint naman ng Son yung 12 alagad. And then, pagkatapos noon ay yung 70 mga matatanda sa iglesia. At pagkatapos noon, nakita natin mga kapatid, na ibinuhos niya yun sa church, yung spiritual gifts. At kasama doon, yung ministry of healing. Question, kasama ba sa listahan yung mga hospital? Yung mga clinics? So, dapat alam natin as believer, saan tayo pupunta pag meron tayong karamdaman. Tama po ba? Kagaya ng sabi sa Santiago, meron bang karamdaman ng ilan sa inyo? Ipatawag ang matatanda sa iglesia. Bakit yun ang pinatawag? Kasi yun yung flow. Yun yung flow, yun yung agency ng Panginoon kapag merong karamdaman. Now, ating improve mga kapatid. Sa Luke chapter 9, ito yung ordination ng 12 alagad. Sabi dito, Luke chapter 9, verse number 1. At pagkatapos nun ay sa Luke chapter 10 naman, yung 70. Sabi dito, at tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga may sakit. So kayo naman nilipat, nag-flow yung anointing ng Panginoon, yung agency niya sa 12 alagad. Sa chapter 10 naman, verse 1, pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal ng 70 pa at sila'y sinugong dala-dalawa sa unahan ng kanyang muka sa bawat bayan sa dako ng paroroonan. At sinabi niya sa kanila, ayan, ganoon din mga kapatid, sila po ay, verse 9, at pagalingin ninyo ang mga may sakit na nangaroon at sabihin niyo sa kanila, lumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. So, sa Greek word mga kapatid, ng word na heal dito, hindi na po siya, ang Greek word po niya ay therapia. O sa English ay therapy. So ang pinagkaloob ng Panginoon na agency sa mga alagad is the work of therapy. Bakit therapy po? Meron kasing dalawa. Yung isa ay the gift of miracle. Pangalawa naman niya, the gift of healing. Anong pagkakaiba ng dalawang mga kapatid? Anong pagkakaiba ng dalawa? Yung isa ay instant, tama? Yung isa naman ay constant. So may mga chances ng ating Panginoon ay nagpapagaling through miracle. Tama po ba? Pero yung word dito, na magpagaling ng mga may sakit, sa Greek word mga kapatid, buksan ko lang. Sa Greek word po nito, nakalagay dito mga kapatid ay, i-quote ko yung Luke chapter 1, Luke chapter 9.
Sorry, wala nga pala ito. Sorry mga kapatid, Luke chapter... Wala nga pala itong ano. Okay, di bale. So, dito sa English ito mga kapatid, sa version ng English, sa Luke chapter 9, sabi dito, then he called his 12 disciples together and gave them power over the authority of over all devils and to cure diseases. Yung word na pong ginamit niya, cure. Bakit hindi na heal? Kasi ito po ay work ng therapy. So yung ating ginagawa mga minamahal sa church, nagkakandak po tayo ng cleansing therapy, tama? Water therapy, ano pa? Massage therapy. Ano pong mga therapy? Charcoal therapy. Sun therapy. Oh. Mga poultice, sun therapy. So iba't ibang klase ng therapy ay atin pong ini-offer. Ang pagkakaiba ito mga kapatid, sa English kasi, yung word dito na cure, meaning, kailangan tayo maghintay. So kailangan tayong mag-plead at lumuhod at maghintay sa miracle o sa answer ng ating Panginoon. Okay po? Manawaan po ba? So sa letter A, ito po ay agency or anointed or anointing. So kapag tayo merong karamdaman mga kapatid, ano po ang ating gagawin? At saan tayo pupunta? Ano po sagot? Sa mga alagad, wala na yung mga alagad. Sa 70, wala na rin sila. So ano pa nangyari? 1 Corinthians chapter 12. Yan sabi ng Panginoon sa atin, tandaan niyo po ha, wala na yung 12 alagad, wala na yung 70, pero yung flow andun pa rin. From the Father to the Son, through the Holy Spirit, binuwa saan? Sa church. So as long as there is a church, meron po bang agency? Meron. Meron pang agency. Sabi sa chapter 12 ng 1 Corinthians, verse number 1, now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. So yung pala mga early Christian, hindi sila ignorante tungkol sa mga spiritual gifts. Ano po yung mga kapatid? Ano yung mga spiritual gifts na binigay ng Panginoon sa atin? Okay? Sabi dito mga minamahal, sa verse number 9. So mula sa verse number 4, sinabi dyan, may iba't ibang kaloob, dato pati isang espiritu. Verse 5, may iba't ibang pangasiwa, isang espiritu. Verse 6, iba't ibang paggawa, isang espiritu. Verse 7, verse 8, sapagkat sa isa sa pamamagitan ng espiritu ay binigay ang salita ng karunungan. Ang iba naman ay salita ng kaalaman. Verse 9, sa iba'y ang pananampalataya, sa gayon din espiritu. At sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling sa isang espiritu. So, ibinigay ng Panginoon ito sa church. Sabi sa verse number 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at ang bawat isa ay sama-sama mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una yung mga apostol, ikalawa yung mga propeta, ikatlo yung mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, pamamahala, at iba't ibang wika. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga guro, lahat bagay mga propeta, lahat bagay manggagawa ng mga himala. May mga kaloob bagay ng pagpapagaling ang lahat? Wala. Tama kapatid? So, sa iglesia mga minamahal, meron po doon iba't ibang lines and iba't ibang spiritual gifts. Pero tiyak mga kapatid, sa church ng Panginoon, na andon yung agency ng healing. Tama po ba? So kapag tayo meron sakit, saan tayo pupunta? Sa church, yun ang sabi ng Panginoon. At sino sa church yung in-identify ng Panginoon na maaaring gamitin sa pagpapagaling? They are the elders. Kaya nga mga minamahal sa mga elders, sa mga lalaki ng church, so kinakailangan meron tayong alam at least mga iba't ibang paraan ng therapy. Tama po ba? Bakit therapy? Bakit hindi miracle? Kasi yung sabi ng Panginoon sa atin. Tama po ba? Therapy. Sabi sa aklat ng James, kaya ating pinagkakatiwala sa ating mga elders yung mga therapy. Kailangan ba ng protocol sa therapy? Okay, elder, gawa po kayo. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid sa James chapter 5, ang sabi ng Panginoon sa atin ganito. James chapter 5. Sabi sa verse number 14, may sakit baga ang sino man sa inyo. Ipatawag ninyo ang mga
matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Anointing. Ito po yung letter A. Sino lang bang pwede mag-anoint, mga kapatid? Sino lang bang pwede mag-anoint? The elders. So, A is anointing. Nakaya niyo po, mga kapatid? Si Christ po ba ay anointed? Sino po nag-anoint kay Christ? At sino naman yung in-anoint ni Christ? The apostles, tama? The 70 elders. Tama ba? Ano sila? 70 elders. And then, binigyan sila ng oil. Sabi doon, pahiran ninyo ang mga may sakit. That's therapy. Amen po ba? Okay? Okay na ba tayo sa A? So kapag tayo merong karamdaman, mga minamahuluting ko, hindi tayo pupunta ng ospital. Pwede siguro for check-up. Tama? Kasi hindi naman check-up sa elder. Tama po ba? Pwede for check-up. Pwede for laboratory. Pero kung nais natin ng healing, sa church pala yun, matatagpuan. So yung nakakalungkot na bagay, na kahit noon pa, ay kaya na pa siguro? Yata, hindi na napansin. Hello. So, nakakalungkot na bagay, walang tayo ng audio. Ganun pa man, tuloy po tayo mga kapatid. Nakakalungkot na bagay ay yung church napunta sa sanlibutan para magpagaling. Hindi po inordain, hindi anointed ng Panginoon ang sanlibutan para magpagaling. Tama po ba? So, kinukorek ba tayo ng Panginoon? So, ang Panginoon ay merong lugar ng pagpagamutan. At yun po ang sabi ng Panginoon sa atin. Andun yun yung agency of healing. The ministry of healing. Meron mga katanungan sa letter A? I wish na kamamatay lang. Tingnan po ninyo lagi yung ilaw para ma-check natin kung ano. I wish na... Ha? Saglit lang. Napansin niyo pa na yung ilaw kanina. Okay. So letter B. A is for anointing, anointed, and agency. So sa healing alphabet, letter B stand for belief. Believe and belief. Okay. Sabi ng Panginoon makabalik sa atin, without faith, it is impossible to please God. Tama po ba? So, humihingi tayo ng healing sa Panginoon. Pero sa record ng Bible, mga minamahal, okay, ating basahin sa Luke chapter 4. Luke chapter 4. Kakaunti, mga kapatid, even sa Israel, ang sumasampalataya na ang true physician ay nasa church ng Panginoon. Kasi pag sinabing physician sa atin, ang atin lagi nakikita is yung degree. Tama ba? Yung kinakailangan may tinapos, merong degree, meron tama? Meron certificate, tama kapatid? Yun ba ang ating Basihan. standard Pamantayan. ng kagalingan? So, sabi sa Luke chapter 4, ito yung ating Panginoon, even the great physician na sinugo ng Ama papunta sa atin ay hindi pinaniwalaan ng mga tao. Bakit? Meron ba ang ating Panginoon degree? Wala. Sabi sa Luke chapter 4, Hindi nakatapos. Luke chapter 4, verse 21. Okay, after mo lang sa verse number. Okay, sa verse 18, sabi ng Panginoon, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha, at sinugo niya ako upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Pero kulang ito. Sabi sa English, yung mga kapatid. The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted. So, isa po sa mission ng ating Panginoon ay ang magpagaling. Siya may pinaniwalaan ng mga tao noon. Sabi sa verse number 20, at binalumbon niya ang aklat at isinauli sa tagapaglingkod at naupo. At ang mga mata ng lahat ng mga nasa sinagoga ay nakatitig sa kanya.
At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. At siya'y pinatotohanan ng lahat at nagtataka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kanyang bibig. At sinabi nila, hindi ba ito ang anak ni Jose? At sinabi niya sa kanila, walang salang sasabihin ninyo sa akin. Ito talinhaga, magagamot, gamutin mo ang iyong sarili. Ang anumang aming narinig na ginawa mo sa Kapernaum ay gawin mo naman sa lupain, sa iyong lupain. At sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang propetang kinulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Datapwat, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maraming baog na babae sa Israel ng araw ni Elias, nang sarahan ng langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, noong datnan ng malaking tagutom ang buong sangkalupaan. At sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Sarepta sa lupa ng Sidon, sa isang babaeng bao. At maraming kitongin sa Israel sa panahon ni Eliseo na propeta. At sino man sa kanila ay hindi nilinis, kundi lamang si Naaman na Siro. At nangapuspos ng galit ang lahat na mga sinagoga. Anong naisabihin ng Panginoon? Anong naisabihin ng Panginoon sa kanila? Sabi ng Panginoon, ginamit niya yung parallelism, sabi niya, maraming babaeng bao, pero ang pinakain ng Panginoon, yung taga Sarepta, yung taga Banlupa. Maraming kitongin sa Israel, pero ang pinigaling, isang taga Syria, hindi Israelites. Anong ibig sabihin ng Panginoon sa kanila? Papaano sila pagagalingin kung sila'y walang pananampalataya? So bakit nga naman hindi gumagaling yung mga member ng church? Ay meron ng mga therapist sa loob ng church. Ang tanong ay, meron ba silang faith? Wala silang tiwala. Wala silang pananampalataya. Yun ang reason kung bakit hindi ma-exercise ng Panginoon, even the great physician. Di ba mismo si Kristo, sabi ng mga tao, kung anong ginawa mo sa kabilang bayan sa Kapernaum, gawin mo rin naman sa amin. Meron ba silang faith sa Panginoon? Na siya nakapagpapagaling? Wala silang faith. Meron ba napagaling ng taga Galilea? Wala. So kahit yung pinaka-the best na physician na, hindi pa rin siya pwede makapagpagaling sa kanyang bayan kasi hindi siya pinapaniwalaan. Dahil ang kagalingan mga kapatid ay merong kaakibat na pananampalataya. Yun po yung mga kapatid. Pero marami pa rin nagsubok sa chemotherapy. Meron na bang napagaling ang chemotherapy? Wala. Namatay. Maraming umaasa sa operasyon. Meron na ba napagaling ang operasyon? Wala napagaling ang operasyon mga kapatid. Next time yung buhay pwede. Kinuha ng organ pwede. Pero gumaling. Pag sinabing gumaling mga kapatid, walang sugat, walang aray, walang sakit. Tama po ba? Kasi ang tamang ginagamit ng Panginoon ay cleansing. Paglilinis lang. Well, hindi naman sa lahat ng panahon. Hindi kasi sakit ang aksidente. Tama kapatid? Binabaak yung ulo, kailangan tahiin. So, kailangan nyo ng surgery. Tama po ba? Yung diabetes na bulok na yung paa, kailangan putulin. So, pwedeng putulin. Pero pagkatapos, kailangan ng therapy. Or, kung kaya naman siya ng therapy, kung mayroong pakikisama at pakipagtulungan ang pasyente. Tama kapatid? So, ang letter B stand for belief and believe. Maraming miracle ang ating Panginoon na kayang gawin. Pero kung tayo walang pananampalataya, sabi sa aklat ng Hebreo, mga kapatid, Hebrew chapter 11, Hebrews 11, sabi dito, Hebrews 11 and verse number 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay-ganti sa mga sa Kanya'y humahanap. So, kapag tayo naghahanap ng healing, mga kapatid, ang right channel, ang right location, ang right agency na kinakailangan natin puntahan ay ang Diyos. Tama po ba? Then galing sa Diyos, tuturo niya sa atin yung Kanyang church. So galing sa Kanyang church, meron dyan gift of healing. Ano pong klaseng healing ito mga kapatid? Is the therapy. Tama po ba? Anong klaseng therapy man yun? Hindi ko alam. Depende sa may karamdaman. And then sabi ng Panginoon mga kapatid sa atin, yun po yung agency or channel ng healing. Pero kung gagawin natin yung mga minamahal, kinakailangan meron tayong faith. Hindi tayo double-minded. Bakit? Anong promise ng Panginoon sa mga double-minded?
Anong promise ng Panginoon sa mayroong dalawang akala? Walang tiyaga. Sabi ng Panginoon sa James chapter 1, tungkol sa may dalawang akala, itong kanyang sabi, James chapter 1, ngunit humingi siyang may pananampalataya, verse 6, na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Ano pa nangyari sa alon? Pupunta rito, mapatherapy, tika, isang linggo, 2 linggo, hindi nasiyahan, punta naman sa kabila. Tapos, hindi naman nasiyahan, punta naman sa kabila. Sapagkat wag isipin ng taong iyon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang paglakad. Wala pala siyang tatanggapin. So, kinakailangan, yung ating faith ay nasa Panginoon lang. Amen po ba? Okay, letter C. Ha? Letter C? Confession. Letter C stand for trees. 3C, tama? C1, C2, C3. Confession, conversion. C1, C2. Confession, conversion. Ang process ng healing ay through cleansing. At nasabi ng Panginoon kapatid sa atin, if we confess our sins, ang disease, ang sickness, even ang death, ang ugat po nito ay ang kasalanan. So kailangan pala mga minamahal, kasama po sa pagpapagaling o sa kagalingan na ino-offer ng Panginoon ay pagsisihan ang kasalanan. Tama po ba? So kinakailangan i-confess natin. Sabi ng Panginoon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our sins. So ang gift of healing mga kapatid ay gift of cleansing. Gusto ng Panginoon tayong malinis sa ating mga karamdaman. Gusto ng Panginoon tayong malinis sa ating mga kasalanan. At kapag tayo nalinis na sa ating mga kasalanan, doon lamang po nagkakaroon ng true healing. Ulitin ko po, ano po yung letter C? Confession. So maraming gustong gumaling, pero ayaw namang iwanan ang kasalanan. Gagaling po ba? Pagkatapos ng confession mga kapatid ay conversion. Ano yung conversion? Okay. Ito yung mga kapatid ha. Yung confession, hindi na siya simpleng pagko-confess. Sabihin na, ay nagkasala ako. Ay nakainom ako ng ganito. Ay kumain ako ng ganito. Ang true confession mga kapatid ay may kasamang tatawag na repentance. Yung kasing confession ay hindi magbubungan ng conversion kung walang totoong repentance. Sabi sa Acts chapter 3, verse number 19, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan. Ano ba nangyayari? Upang kung magagayon ay dumating ang panahon ng kaginawahan na mula sa harapan ng Panginoon. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus, 21, na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay. So kailan dumarating yung healing? Pagsasauli sa dati ng ating katawan, restoration, restitution, kapag tayo po ay converted. Okay mga kapatid? First confess, at ang true fruit of confession ay genuine repentance. Ang repentance ay pag-iwan sa kasalanan. Pagkamuhi sa kasalanan. Ano pong result? Conversion. Ano yung conversion mga kapatid? Na bago na po tayo. Yung ating damit, iba na. Yung ating inumin, iba na. Yung ating pong habit, iba na. Yung pong ating program sa buhay, ideology, yung pong ating lifestyle, iba na rin po siya. Yun po yung conversion. So without confession, repentance, and conversion, wala pong restitution. Walang pagbabalik sa dati ng lahat ng mga bagay. Kaya marami ang natatry na gumaling, pero hindi gumagaling. Bakit mga kapatid? Kasi hanggang confession lang. Walang totoong repentance. At walang nangyayaring conversion. So dahil yun yung process,
Pupunta lang ng ospital, madali yung operasyon. Tama ba? Madali ba yung buhay? Madali din. Yung nakaraan na pasyente namin, ang sakit niya lang ay gallstone. Nagpa-opera. Sa pagpa-opera niya, hindi ko alam kung saan o paano nagkamali o may nagkamali o something like that. Paglabas ng ospital, paralyzed na yung kalahati ng katawan niya. Malaki yung chance, yung lower extremity niya. Malaki yung chance na merong tinamaan na ugat sa operasyon. Then pagkatapos nun, ilang buwan lang, natagpuan meron siyang breast cancer. Then nagpa-chemo. Umuwi ng bahay, pinaglingkuran natin ng 2 weeks na binibigyan natin ng mga juices, smoothie, patay. Pero naalala ko, yung couple na yon, nung one time na tayo ay naimbitahan sa isang gathering sa school, sa Adventist school sa Basel, na i-promote ko sa kanila yung cleansing. Pero hindi sila nakinig. Hindi sila kumbinsido. Yun ang sabi ng Panginoon, di ba? Maraming napagaling ng mga born again, Catholic, na meron ng malaking stone, nagpa-check up, gumanda na yung pakiramdam, nawala na. Pero yung sariling bayan ng Diyos, walang pananampalataya. Tama po ba? So, ang letter C, mga kapatid, is conversion. Pag sinabing conversion, tayo po ay nabago. Mga kapatid, sa tingin nyo kaya, papagalingin ng Panginoon yung isang tao na pagkatapos niyang pagalingin yung katawan, ay aabusuin ulit yung katawan niya? Babalik ulit sa dati? Ang prinsipyo ng Panginoon ay ganito, mga kapatid. Huwag mong itapon ang perla sa baboy. Tama po ba? Ang perlas po ay kagamutan pa. Ito ba ay kaginawahan? Sabi sa aklat ng Matthew, mga kapatid, Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, sabi ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ang healing ay isang gift. Huwag ninyong ilagay sa mga aso ang anumang banal. Ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka iurakan ng kanilang mga paa at magbalik at kayo ilapain. Tama po ba? So ang ating Panginoon ay napaka-wise, yet napaka-good po niya. Alam niya kung kanino ibibigay yung gift of healing. At kung alam niya, dahil alam niya, at kung ito'y aabusuhin, hindi niya po yun ibibigay. Dahil sabi niya, huwag ninyong itapon ang inyong perlas sa mga baboy. Tama po ba, mga kapatid? That's why sa ating pong cleansing therapy, in-explain natin sa kanila yung 8 laws of health. And even ito pong healing alphabet. Napakahalaga nito para maunawaan natin, kaya pala, ang true agency of healing ay nasa church. Kasi yung church ay merong trabaho to correct the errors and to educate the sinner. Tama, mga kapatid? Ang ospital po ba ay nagkasaway ng kasalanan? O nagkukonsinti ng kasalanan? It cannot be, mga kapatid, na ang the same na ospital na ginagawang abortion, ang the same na ospital na pinopromote ang parmakiya ay siya ring agency ng pagpapagaling. Tama po ba? Pwede po ba na matagpuan ang gift of healing sa Endor na andun din yung sorcery, yung witch? No. Mag-iba silang lugar. Kaya nga hindi ang hospital agency of healing. Kasi andun pinapractice yung sorcery at yung sacrificing ng mga babies. Doon din ba nagkakaroon ng mga abortion? Doon din ba nagkakaroon ng mga druggings or sorcery? Doon din ba yung healing ng Panginoon? No. Tama po? Tama po ba? Okay, letter D. Ano yung A? Anointed, si Jesus. Anointing, yung oil of anointing and the agency. Letter B? Belief and believe. So kinakailangan meron tayong pananampalataya at meron tayong true belief. Letter C? Confession, repentance, CRC. Kasi kasama sa confession yung true, repentance, and conversion. Kinakailangan mo-convert. Yung diet, kinakailangan mo-convert. Letter D.
D stand for 3. D1, D2, and D3. D1, kailangan tayo maging disciples. D2, ang disciples ay merong discipline. Yun yung root word ng discipline, disciples. And number 3, kinakailangan ng diet. Change of lifestyle. Disciples, muna tayo. So kinakailangan mga kapatid, ang lahat ng gumaling, sabi ng Panginoon, and they follow Jesus. Sabi ng Panginoon, go and sin no more. Sabi sa John chapter 5, huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. So kinakailangan mga minamahal ng discipleship. Kinakailangan tayong mag-follow sa instruction ng ating Panginoon. Nandun po yung true healing. Sabi sa John chapter 5, nung pinagaling ng Panginoon, yung may sakit, ang kanyang bilin mga minamahal ay ganito. John chapter 5. Sabi sa verse number 14. Pagkatapos ay nasumpungan niya si Jesus sa templo. Nasaan mga kapatid? Templo. At sa kanya sinabi, narito, ikaw ay gumaling na at huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. That's why kinakailangan ng conversion, the change of lifestyle. Yung pala yung CCC, C1, C2, C3. The confession and repentance, the change, and the conversion. So kinakailangan ng conversion. So kinakailangan tayo maging disciples ng ating Panginoon. So yung mga gumaling mga minamahal, they follow Jesus. Dito, discipline. So kinakailangan ng disiplina. So ating pag-aaral ng disiplina sa iba't ibang way, mga kapatid, na sabi ng Panginoon sa atin, meron tayong mga rules of conduct, mga rules sa ating pong diet o lifestyle. And letter D, D3 ay diet. So hindi ko na muna i-elaborate yung diet kasi mas mahaba yun. Sa New Start, yun yung nutrition. Sa God's Plan, yun pa rin yung nutrition. Pero ang diet natin mga kapatid, okay, gusto ko maglagay. Sa Bible, merong 3 kinds of diet. Okay? Alin dito yung diet ng Panginoon na nais ibigay sa atin? Ito yung diet 1. D1, the original. The Eden diet. Ito yung diet 2. The Hebrew diet. The kosher diet. Ibig sabihin, pwedeng Leviticus 11. Kakain ka ng flesh, yung clean. Hebrew diet. Ito naman yung number 3. The world's diet. The sad diet. The standard American diet. Ngayon, the FAD. FAD. Food and drugs. Tama? FAD. The FAD diet, Filipino American diet. Inadapt ba ng Pilipino ang American diet? Yes. More on sugars, more on oil, more on cholesterol. Inadapt yan ng mga Pilipino. The FAD diet. The Filipino American diet. So, alin po dun mga kapatid, yung diet na gusto ng Panginoon sa atin? It's the original diet. Okay po? So, babang pag-aaralan yon, pero yun po ay kasama sa healing. So, kung nais natin gumaling mga minamahal, tanggihan po natin yung ating kultura, the FAD diet. Neither yung kultura ng Israel, the Hebrew diet. Hindi pa rin yun ang original for healing mga kapatid. Isa lang. Ang sabi ng Panginoon sa atin, go back to nature. Balikan natin yung original Eden's diet. Yun, the Eden's diet. Yung number 1, then the Levitico or the Hebrew diet, number 2, and the world's diet. Sa ating Pilipino, the FAD diet, the Filipino-American diet. Okay? Letter A. Ano nga yung A? 3 A's, 3 A's? Anointed agency. B? Belief and believe. Pakipantay. Belief and believe. Letter C? Perfection. Conversion and change. Change and conversion. Letter D? Discipleship, discipline, and diet. Letter E. E stand for exercise. So mga kapatid, kasama sa healing, itatawag na exercise.
Yes. Ang promise ng Panginoon sa atin, sa exercise, ito po yung nagpapahaba ng buhay. Alam niyo po ba na marami tayong sakit, not because meron tayong kinain, not because meron tayong toxins o toxicity sa ating katawan, not because meron tayong something na bago sa ating katawan, but because of lack of exercise. Ang sabi ni Paul tungkol sa exercise, ang benefit po nito mga minamahal, sabi niya is, okay, 1 Timothy chapter 4, sabi dito, for bodily exercise, verse 8, profiteth little, may kaunting pakinabang. Sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. Ilan yung pakinabang nito? So gaano kaunti? Yung kaunti. Ngunit ang kabanalan, so kinumpara siya sa dalawang klase ng exercise. Yung isa ay bodily exercise, yung namang isa ay godliness. Ngunit ang kabanalan, sa lahat ng mga bagay, ay pinakikinabangan na may pangako. Ito yung yung comparison. Sa buhay na ito at sa darating. Ulitin ko ha. Si Paul, sa kanyang sulat kay Timoteo, kinumpara niya yung dalawang klaseng exercise. Yung godliness, exercise sa kabanalan. Yung pangalawa naman ay bodily exercise. Sabi niya, yung bodily exercise may kaunting pakinabang. Pero yung godliness, yung kabanalan, may pakinabang sa buhay na ito at sa darating. Ito yung question. Gaano kaiksi yung pakinabang ng bodily exercise? Napahin yung tanong ko? Sabi niya, yung pagsasanay sa katawan ay may pakinabang sa buhay na ito. Tama po ba? Okay, question. Ilan yung limit ng ating buhay? 70 years. Hindi 60, 70. hindi 70, 80. hindi 80. Habang ikaw ay malakas. 120. 120. Pagkatapos ng baha, ang sabi ng Panginoon mga kapatid, meron na lamang ang tao na ilan? Oh. Sabi sa Genesis, ito ang sabi ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon, verse 3, ang aking espiritu ay hindi makipagpunyagi sa tao magpakailanman. So meron na siyang limit, tama? Sapagkat siya'y may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. So meron tayong standard, 120. Hindi na magpakailanman, hindi na forever. Hindi na 200, hindi na 300, hindi na 900. Ilan na lang daw? 120. Yan yung limit natin mga kapatid lahat. 120 lahat talaga tayo. Sa kalakasan ng katawan, umaabot ng 80. Bakit sa kalakasan? Anong nawala? Exercise. Yung kasi sa kalakasan ng katawan, sa trabaho yon. Tama po ba? Kapag barangay, di ba meron lungkot? Sabi ni David, may lungkot. Sa David, di umabot dun eh. Okay? So meron ng kalungkutan mga kapatid. Pero yung sabi ng Panginoon sa atin, yung bodily exercise, merong promise sa buhay na ito. At ilan yung araw ng mga taon ng buhay natin? So ang promise niya, 120 years. Kung meron tayong exercise. Ang question, maiksi ba yung promise niya? Maiksi yung promise niya? Der, kalahati ka pa lang. Tama? So pinapanganak ka pa lang. Nay, kalahati pa lang kayo. 120 pa lang yung standard natin. So kung meron tayong exercise, opo, may kilala pa nga po ako, 90 years old, sumasali pa sa marathon. Ano ba ginagawa ng marathon? Exercise. And walking is the best medicine. The best exercise. Diba na? So, ilan mga kapatid sa atin yung na kaya pang maglakad ng 5 kilometers every day? See? Oh. Kaya maiksi yung buhay natin. Pero, wala nang time. Yes. So, yung ating exercise, nagpapahaba ng ating time. Pero dahil wala na tayong time sa daily duties, Umikli naman yung ating buhay. umiksi naman yung ating time talaga. So kung tayo yung magiging wise, paglaanan natin, yung mas mahabang time. Tama po ba? Kasi 120 years eh. May busy na kasi. Nabisi na, pero yung time natin ay si mga kapatid, kaya napakadabis pala na meron talaga tayong walking time. Maglalakad talaga tayo. Yung kahit tindahan na naman, malapit na naman, parang ang bayan, 10 kilometers lang naman, lakaran na lang. Kasi mag-tricycle.
Kakaya, tatawanan ka ng mga ano. Oh, pero yun yung gift ng binigay ng Panginoon sa atin, di ba? Bundok nila. At least, sabi ng mga medical doctor, at least you have 10,000 steps every day. 10,000 steps. Nung pumunta kami ng Baguio, kailan ba yun? Pumunta ng Baguio. Alam nyo, sa Baguio pala, isa sa listahan namin mahabang buhay ng mga tao. Bakit? Kasi yung kanilang bahay bundok eh. Para pumunta sila ng baba, hindi sila matricycle eh, hagdan eh, tama? Maglakad sila pababa. Sana oh, tama exercise namin. Alam nyo si ano yung nagtatato, matanda? Iyan. Yung si Kurt, si Apo. Ilang taon na siya? Apo? Tawag ko? Basta Apo. Ang tanda na siya, pero yung bahay niya kasi, Parang ang ganda tawag. Bundok. bundok. So mga kapatid, si Kuya Jerry nga, di ba, nalakad papunta rito. So kailangan natin ng exercise. So kung malapit lang naman, ayaw mo pagtawanan kanila, haba naman yung buhay mo, di ba? Okay na yun. Yun yung, sabi nga ng isang ano, yun yung ironic. Ayaw natin mag-exercise kasi sayang yung time. Pero yung palang exercise, nag-extend ang ating time. Patay na yung bus mo, buhay ka pa. Because of exercise. Okay? So huwag paghinayangan ang time. Ang kailangan lang is time management. Agapan. So yun po yung limit mga kapatid natin, 120. At yung exercise, ang kanyang pakinabang, little lang in compare sa kabanalan. Tama ba? Yung godliness is in this world and in the world to come. Pero yung exercise ay in this world. Ibig sabihin, ito po isa sa instrument ng Panginoon para pahabain yung ating buhay. Kaya sabi ko sa wife ko, yan sa taas, sa atik ng bahay, yan si Lola Virgie. Inisip ng iba, bakit tanda na, pumasok kaya? Gawin nga ang gusto ko eh. Magpanik-panaog siya. Kasi andyan yung kanyang buhay. Tama po ba? Yung ang gusto ko, kahit mga ilang step, kahit yan lang, 10 steps lang, sa kada balik-balik dyan araw-araw, doon lumalakas ang tuhod ni Lola Virgie. Kasi meron siyang hagdan na inaakyat. Huwag lang lagyan ng lumot naman, madulas. Padali. Okay? Pagpaduos-us ang padali. Okay? Meron po kang katanungan? Blessing ba yung hagdan? Blessing. Ayan. Next. EF. Faith. F stand for Forgiveness. 2. Faith and forgiveness. Fasting and forgiveness. Fasting and forgiveness. Baka forgiving. Forgiveness. Para parallel. Forgiving. Fasting and forgiving. Okay. Or fastness and forgiveness. Meron ba fastness? Wala. Fasting and forgiving. Sa mga kapatid, Fast yun, fast. alam niyo po ba na ang fasting ay tumutulong sa atin para magpagaling? Sa record ng Isaiah 56-58 nakalagay doon mga kapatid. Yung ating katawan, meron po itong ability na nilagay ng Panginoon to heal itself or to cleanse itself. So last week, 3 beses ako nag-try. Yung unang week, try ako ng 3 days fasting. 2 days pa lang yun. Hindi naman sa nagugutom ako, kaya lang may mga tukso sa bahay namin, hindi nakapakain. Second week, talagang gusto ko 3 days talaga. 72 hours. Ganoon na naman yung story. Dapat taon na isang araw magkapon muna. Ano? Oh. Sunod na week, 2 days na. 2 days. Oh. Tapos next week. Tapos finally, nung nakaraan lang, ay hindi ko pa rin na-kompleto. 65 hours lang. Pero nireview ko naman, 48 to 72 hours, doon na nag-activate yung autophagy. Sabi ko, okay na rin naman pala, kasi 65 hours na. Ang aking experience ay, parang bumaba lang siguro yung aking blood sugar. Kasi pag bumabangon ako, dumidilim talaga yan. Para bagang yung camera na nadilim muna. Tapos unti-unting naliwanag. Ang pagkakamali ko lang is, nagpa-fasting ako pero nagtrabaho ako. Kasi nagko-construction ako. Kasi ginagawa yung salitarim sa likod. So yun ang aking hindi ko man sa sa pagkakamali pero na-miss ano ko. Na-miss ano din parang hindi ko siya na-estimate. Pero okay pa rin naman makapalit kasi at least nasubukan ko yung 3 days. 65 hours fasting. At maganda po yung result mga kapatid. Yung brain hindi siya clouded. Hindi siya parang
mga fags, hindi gano'n. Napaka ano, and then, napaka-active ng brain mag-isip. At hindi rin ako, napapagod. Nagtrabaho pa ako ng time nun pero napapansin ko lang, talagang umunti yung kalakasan. Nagbubot ako ng semento, kasi ako namimili ng mga bakal, semento. Natural yung minsan parang nanghihina, Oo. Pero pagkatapos ng panghihina, minsan natulog ko lang. Pagising ko, okay naman ulit. Malakas naman ulit. At ano yung mga kapatid, sa fasting pala, hindi pala dapat tayo kumakain ng umaga. Okay, i-correct ko hindi breakfast Kailangan tayong kumain ng breakfast. Pero hindi umagang-umaga. Oo, mga 7, 9. Ganito po kasi mga kapatid. Hindi, sa normal days ba? Sa normal, oo. Fasting na kasi natin yung, di ba sabi ni Sir White, 2 meals is better than 3. Tama? Are better, 2 meals are better than 3. Now, kapag pala tayo gumising, di ba natulog tayo no? Paggising natin, hindi pala dapat tayo kumakain. Kasi yung ating liver, enough pa yung glucagon, yun yung energy, yun yung sugar, para gamitin natin. Ngayon kasi nasanay tayo na pagkagising natin, nagluluto na si nanay, tama? Pero nung unang panahon, pagkagising nila, wala pa silang pagkain. Pansinin yung mga Israelites, pagkagising anong ginagawa? Pupunta sa ilang, namumulot ng mana. So meron silang ginagawa mo ng effort, magtrabaho muna bago kumain. Naka po ba? Walang paggising nila, dyan yung pagkain. Ang gagawin nila, lalakad pa sila, papunta doon sa ilang. So meron silang gagawing walking. Meron silang gagawing paa, tuhod, balik at ulo. Diba namumulot? Diba? Exercise. Babalik sila, bago lang sila magluluto. So mga anong oras sila makaluto? Around 7, around 8 na. Yan yung tamang breakfast. Hindi alas 6, hindi alas 5 na madaling araw. Pag gigising mo, May study rin na sabi, pagka ang breakfast ay kinain ng later than 8 o'clock, huwag ka na kumain. Mas sinasuggest na huwag kumain at mag-aasin ka lang. okay. So, i-compare natin next time. Pero yun yung process ng pagkain. So kung kakain ka ng mga around 8, mag-a-add ka ng 5 hours. And then ang lunch mo, ano na? 8, 9, 10, 11, 12, 1, ano na? 2. Yan na yung lunch mo ngayon. So, nung anong panahon natin, sabi ng mga nakita ko mga research, tayo pala mga Pilipino, hindi pala tayo kumakain agad. Especially nung panahon ng hindi pa civilization. Ang ginagawa naman nila, nag-hunt muna sila ng mga pagkain. Diba? Kung yung mga ita, diba? Wala naman silang ready breakfast pagkagising eh. Manghuli pa sila ng usa, manghuli pa ng isda, bago pa lang sila kakain. So, yung kultura at sa Bible, pinakita sa mga kapatid. Okay, basahin ko sa inyo isang verse. Sa aklat ng Ecclesiastes. Ito po yung lifestyle ng mga Israelites. Ecclesiastes, sabi dito, sa chapter 10. Sabi dito, 16. Woe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princess eat in the morning. Sa aba mo ulupain, kung ang iyong hari ay isang bata, at ang iyong mga pangulo ay kumakain sa umaga. Pag sinabing woe, blessing hindi. 17. Mapalad ka ulupain, kung ang iyong hari ay anak ng mahal na tao, at ang iyong mga pangulo ay kumakain sa kaukulang panahon, sa ikalalakas, hindi sa paglalasing. So yung glucagon, ready pa yun sa ating liver para maging energy ng ating katawan. So no need pa tayo. Anong nangyari pala, sabi dun sa research na doktor na nabasa ko, kapag tayo kumain, yung energy yung gagamitin ng ating katawan ay yung kinainan natin. So may stock yung glucagon sa ating liver at nagkakaroon tayo ng fatty liver. At yung iba naman napupunta pa sa fats natin. So dumadami yung stocks ng ating katawan. Okay? So, by the way, marami naman mga sides sa medical, sa observation, sa research. Pero for the meantime, ito ay naka-align sa Bible. Tama po ba? Woe unto thee, O land,
when thy king is a child, and thy princess eat in the morning. So, kung tayo mag-apply ng 2 meals a day, ang sabi ni Mr. White sa atin ay, meron tayong 5 hours interval. So, kumain tayo ng 7, kailan yung next na kain natin? 1. 8, 9, 10, 11, 12. 1, tama? Tama? 1 kasi 5 hours sa gitna. Number 1. So, kumain tayo ng 6, kain tayo ng 12. So, yung ating last meal ay 12. Pero ang pinaka, parang nasa gitna, around kumain ka ng 8 or 9. Parang kain mo ay 3 or 4. Tama po ba? Tama, oo. Ito pa yung isang nuggets. Sa may mga mataas ang uric acid, huwag tayong kumain ng nuts sa hapunan. Kaya mga meat. So, pwede ka kumain ng nuts sa umaga lang. Kasi yun lang yung digestion ng uric acid. Kaya pala bawal nga kahit sabi ng aso ko, kayo kakain ng mga nuts sa gabi. Oh. Hindi na kinakain ng nuts sa gabi. Kung yun ang mataas, pero mataas yung uric acid ng karne, ng asukal, ng mga acidic na pagkain. Okay? Saan na tayo? F, forgiving. Fasting and forgiving. So, ang fasting mga kapatid, yung autophagy, meron tayong power na nilagay ang Panginoon sa body natin to heal itself. So, kapag tayo ay nag-fasting, nagkakaroon po ng time yung ating mga organs na mag-rest for a while. Then, habang sila nagpapahinga, nagkakandak sila ng clearing and cleansing and repairing sa ating system. Tama po? Isipin niyo po yung, huwag na yung flood control, yun lang DPWA, sa highway. Di ba? So kapag yung highway, inaayos, habang dinadaanan, matagal ba yung process? Di ba? Matagal, one way, di ba? Pero kung i-close yung road, at ayusin talaga, mabilis ba yung process? So kapag tayo ay kumakain, matagal yung healing. Kasi pagkakain natin, papokus na naman sila sa digestion. Then pag wala ng pagkain, pahinga na sila. Pagkapahinga nila, mag-repair na sila. Eh nagpupuyat pa tayo. As kakain na naman. So walang pahinga yung ating system. So kinakailangan niya ng rest. Habang nag-rest tayo, sila man ay busy nag-repair ng ating pong mga organs. So yung ating organs ay repairable. Yung ating kidney ay repairable. Yung ating liver ay repairable. Yung ating colon ay repairable. Kasi kagaya ng ating skin, pag nasugatan tayo, gumagaling. Ganun din sa loob ng ating katawan. Gumagaling din sila. Letter F, forgiving. Mga kapatid, isa po sa reason ng ating mga karamdaman ay ang kasalanan ng unforgiveness. Kawalan ng pagpapatawad. Sabi ng Panginoon sa atin mga minamahal, sa aklat ng James, kasama sa atin pong healing, sabi dito, James chapter 5 and verse 16, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo ay magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So kinakailangan pala tayo ay magpahayagan ng kasalanan. Magpatawaran ng kasalanan. Ito po yung instruction ng ating Panginoon. So marami may karamdaman, may kilala kami karamdaman, then nagpa-cleansing siya. Pagkatapos ng cleansing niya, sabi niya, tama ka brother, kailangan pala puntahan ko yung mahal ko sa buhay. Pagkatapos, one day pagkatapos, pinuntahan yung kanyang mahal sa buhay at sila yung nagpatawaran ng kasalanan. Then nung nakita ko siya ulit, maliwalas na yung mukha niya. So mga kapatid, ang true healing ay kasama yung forgiveness, yung forgiving. Hindi kasi tayo gagaling kung tayo ay merong sama ng loob. Tama po ba? And then maging tayo masaya. Yun ay sa age, happy. Because a merry heart doeth good like a medicine. So ang happiness and healing, last na yun. Okay, letter F, next. Letter G. So G stand for what? Gratefulness. Ano? Gratitude. Gratitude. Gratefulness. Pagiging mapagpasalamat. May isa pa, G. Giving. Pamimigay. Ang pagiging selfish ba ay sakit? Yes. Yes. Especially mga kapatid, ang selfishness
ay sakit sa utak. Sabi sa Ilocano ay Ilonggo, sakit sa utok. Oh, tama po. Alam niyo ba, maraming mga may karamdaman ang gumaling? Not because gumaling sila sa pamagitan ng therapy alone, kundi natuto silang magbigay. May mga kwento ako na nalamang kwento na napalitaan na. Meron siya sakit, cancer. Yan ginawa niya, mayaman siya eh. Pinamigay niya yung kanyang mga ari-arian. Mamatay na siya, wala siyang tagapagmana. Nung naipamigay na niya yung kanyang mga ari-arian, nagkaroon siya ng foundation, charity, namigay siya. Gumaling siya. Gumaling siya. Na-extend pa yung kanyang buhay. So, ang giving mga kapatid, yung pagiging yun parang gusto mo word. Generosity. Yan pala ay nabibigay sa atin ng kagalingan. Nawawala kasi yung sakit natin. Oh. Marami kasi na tayong daladalang mga Sakit diba? kasakiman kasi. Oh. Sakit kasi yung kasakiman, yung pagiging greed. Sakit kasi yun. So yung pagiging generous, yung palang bibigay sa atin ng healing. Ano mga kapatid? So sana matuto tayong magbigay. Kasi yan po ay nagbibigay sa atin ng healing within. Kapag gumaling tayo doon, kapag tayo naging happy kasi mga kapatid, yung ating endorphin, tama din? Ano yung happy hormone, endorphin? Happy hormones, endorphin. Yung ating happy hormones, tumataas siya at pinapatay niya yung ating mga Kasi masaya yung loob. opo. Mga kapatid, kaya marami na-extend pa yung kanilang buhay nung sila ay gumawa ng charity works. Yung living sacrifice ay mas the best kaysa sa dying donation. Mamatay ka na, saka bigay mo na. Habang nabubuhay ka pa, magkaroon ka ng living sacrifice. Kasi bigay pala yun ng happiness, merry heart sa atin. So kapag, pero kailangan ginagawa natin yung masaya. Hindi yung masaya. No. Kasi, alam natin, pag tayo namatay, ang ating daladala lang, maswerte na kung merong ang barong at saya, tama? Eh paano kung nalunod, hindi na nakuha, di wala ng barong, tama? So huwag kang mag-stock ng barong. Kung marami mga sinampay sa damitan mo ng mga nakahanger ng mga magandang damit, bukasan mo na. Kasi it's better pala sa pakiramdam natin na magbigay, nakita natin na pakinabangan yung ating mga meron tayo. So, generosity ay isa po sa kagalingan. Sino sa Bible yung very generous at siya'y gumaling at pinatawad yung kanyang kasalanan? Dorcas. Dorcas, hindi. Patulungin sa Dorcas. Sino yung generous? Mary. Si Mary. Diba? Hindi niya pinanghinayangan yung alabaster box worth ng 1 year salary. How about si Zaccheo? Si Zaccheo. Binalik niya yung mga bagay na At doon po sila gumaling mga kapatid. Sino naman yung taong sakim na yun ang kanyang kinamatay? At nagkaroon siya ng karamdaman? Si Gehazi. Siya Gehazi, yung ano ni Elijah. Nagkaroon siya ng ketong sa kanyang kasakiman. How about si Judas? Oh, namatay siya, may ketong. Hindi na siya pinagaling. How about si Judas? Kasi mga kapatid, nagbibigay ng karamdaman ang pagiging sakim. Pero ito ay napapahaba ng buhay ang isang taong generous. Maluwag sa buhay yung Opo. G stand for gratitude. So kinakailangan pala tayo matutong magpasalamat. Alam niyo yung 10 kitungin na bumalik na isa at nagpasalamat sa Panginoon. Na-enjoy ba niya yung kanyang health? Yes, kasi meron siyang blessing ng ating Panginoon. So to be gracious and gratitude. Okay. Generous. Tama? H. H is for a happy heart. A merry heart, Proverbs 16:22. A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, 16:24. Pleasant words are as a honeycomb, sweet to the souls and health to the bones. 17:22. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. So, that's happiness and that's healing. Gawin natin ang lahat ng may kasiyahan. So, kapag ating ginagawa yun mga kapatid, and then doon na po yung healing. Okay po? So, nanawaan po ba ang healing alphabet? Yes. So, hindi ko na siya in-elaborate. Alam mo na yung mga verse na binanggit ko.
So mahalaga ay maunawaan natin mga kapatid yung ating pong series o yung flow ng healing alphabet. Sige nga, ating ang enumerate A, Anointing. 3 A's, A1, Anointed. A2, anointing, A3. So yung kasi may sakit, ina-anointing kasi yun mga kapatid. Okay po, anointed, so ang anointed ay ang ospital, yung bang agency? The church ang agency mga kapatid. So kung meron sakit, saan dadalhin? Hindi sa literal church sa ganito, pasok mo doon, gagaling yan, no? Well, yung mawak sa, diba? Hindi ganun. Sabi ng church, the people. Ilapit sa elders. And then anointing with oil. Pero syempre, pagka-anoint at gumaling, that's miracle. Tama? Pero yung healing ay, yung cure ay therapy. Tama po ba? So yung therapy, meron siyang process. So ano po yung B sa process? Belief. So kailangan meron siyang faith. Belief and believe. Ano pagkakaiba ng belief and believe? Yung belief, yun yung paniniwala. Belief ay general. Yung belief, ikaw mo. Ang believe ay personal. So kinakailangan both the healer and the patient ay merong belief sa kanilang ginagawa. Tama po ba? And then meron silang believe sa Panginoon na yun yung channel ng healing. Okay po? C1, C2, C3, C1, Confession. C2, Change. change. And C3, conversion. So kinakailangan ng conversion. A change of lifestyle, a change of habits, theories, and practices. Kinakailangan magbago yung practice natin. Letter D. D1, D2, D3, D1, discipleship, discipline, and a diet. So merong tamang diet, yung true healing. F1, F2, E, letter E, exercise. So kinakailangan talaga mga kapatid ng exercise. Naimiss ko lang mag-jogging. So we need to have our exercise. Walking is the best exercise, sabi ni Mr. White sa atin. So, nanay na, lapit yung 10 kilometers, kayang-kaya yan. Kasi yung ating palang paglalaan ng time sa exercise, nag-extend din yung time natin. Nagtipid sa exercise na madali, umixit din yung time natin. Okay. Letter F, F1, F2, forgiveness. fasting and forgiveness. So kinakailangan pala mag-fasting talaga tayo. So sabi ng doktor, sabi ng medical doctors, yung mga trusted, the best pala sa atin magkaroon ng 1 day fasting every week. 1 day fasting every week. 24 hours. Hindi naman required yung talagang no eating. Pero sabi doon, the abstinence from harmful foods and ano sabi doon? Po? Total abstinence. Pagsabat ba na fasting? Opo, yan po yung dapat fasting natin. So the true fasting, Hindi 1 week, Pag ako 2 weeks. sabi dito, the true fasting which should be recommended to all is abstinence from every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple food which God has provided in abundance. Men need to think less of what they shall eat and drink of temporal food and much more in regard to the food from heaven that will give tone and vitality to the whole religious experience. So hindi naman pala yung parang wala ka nang kakainin, kundi ano po, pag-iwas sa Mga stimulants. okay, like coffee, sugar, chocolate, mga ganung pagkain. Pero the best pa rin yung kung kaya. Kung ang goal mo ay healing, wala nang ano. Ito yung fasting lang. Pero kung goal ay healing talaga, at least 1 day, 24 hours na wala kang kakainin. Water alone. Para yung ating pong stem cells at saka yung autophagy ay mag-ano siya, ang tawag doon? Mag-activate. Mag-activate siya. Okay. So, F2, forgiveness. Kailangan tayo matutong magpatawad. Letter G, Gratitude. And generosity. and generosity. So, gratitude and generosity. Matuto tayo magpasalamat
at magbigay. Letter H, Happy day. happy. Heart. And A happy heart, andun na po yung healing. Because a happy heart, do it good like a medicine. So, kailangan maging tayong masaya. Kung ating gagawin yung A to G na malungkot, wala din po yun. Masayahin. Kailangan tayong maging masayahin. Hindi naman bungismis ha. Kailangan masayahin tayo. Kailangan meron tayong happy heart, a merry heart. Happy tayo, makontento tayo, Kung ano meron. at maging tayong gracious sa lahat ng tao. Happy Sabbath mga kapatid, and I hope kayo po ay na-bless sa atin pong pag-aaral. Tingnan ako kung kumpleto yung video. Kung hindi, gawa tayo ng live nito someday para may tour natin sa mga kapatid at may extend natin sa mga medical missionary workers. Happy Sabbath po at manalangin po tayo. Let's pray. Father in heaven, sa mga oras po na ito, aming pumalik ang pinupulit na pasalamatan sa iyo pong kabutihan. Sa Banal na Espiritu na patuloy po nag-guide at nagturo po sa bawat isa sa amin, nagbigay ng pagkaunawa at ng pagkatakot sa inyo. Pagkaloob po naman sa amin ang kakayanan, kalakasan ng exercise, mga bagay na aming natutunan, hindi po ito maging theory, ito maging practical, at may-apply po namin at naituro po namin sa iba. Kayo po nagsabi sa inyong mga salita na kung amin pong gagawin at tinuturo ang bagay na sa kayo sa inyong putusan, kami po maging dakila sa kaya nila. Maraming salamat po. Pabalain pa bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus.